TF ng PKP pinakita ni Yang Wan. Shernan at Akata nagkita na. At Yang Wan hindi daw dapat binigyan ng TF noong laban kay Lipcram. At Saki vs 30 inaabangan kahit ng mga MCs, so tara. Natapos na nga ang unang event ng PKP o Patay Kung Patay Rap Battle League. At ito nga naging resulta ng mga nangyaring mga battles. Maraming napapaisip kung magkano kaya ang TF ng mga MCs sa bagong liga na ito. Ayon nga kay Akata, maganda ang offer sa kanya. Kahit pa paano, okay din ang bigayan ni Yawit. Sa akin lang siguro, yung mga kasama ko nagre-reklamo eh. Ewan ko, baka... Kailan yun? Kailan? At sa video nga ni Yang Wan, dito ay pinakita niyang binabayaran siya ni Awit ng TF. Dahil isa nga si Yang Wan sa bumatel ng gabi na yon. At maririnig nga natin na 100k ang binayad sa kanya. Tapos 100, Boss Awit. Patay kung patay. Sa kabilang balita naman, hindi nga ligid sa ating mga battle rap fans ang beef ni Shernan at Akata. Nakailang parinigan na sila sa mga battles nila, pero sa paglipas nga ng panahon, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin at nagkapatawaran sila sa pamagitan ng mga videos na ginagawa nila. Nagpapasahan sila ng mga mensahe sa isa't isa. Tito Shernan, napanood ko yung sinabi mo. I know, mali ako nun. Mali ako nung nagawa ko yun, yung comment na yun about sa anak mo. Yes, pinagsisisihan ko yun. Yun yung mga... Alam ko na, banggit na rin sa mga lumang interview na nandun yung darkest days ko. Yun talaga, rock bottom and shit, and ako mismo, bad trip ako sa ginawa ko, and yan, sorry. Huwag ka mag-alala, pag nakita tayo, ako yung unang lalapit at tingin ng tawad. Harap ako sa bilang tao. At ito nga lang, nangyari ang event ng PKP ay nagkita na sa wakas ang dating matindi ang beef sa isa't isa dahil nga sa Muntinlupa ginanap ang nasabing event. Kaya nandun si Shernan. Ito to ang reaksyon ng mga MCs sa pagbabati ni Shernan at Akata. Ginawa na lang natin, pero yung away natin lagi. Sa kabilang balita pa, dahil nga sa pagkakalat ni Yang Wan sa laban nito kay Lipcram noong nakarang event ng PSP, dahil dito dumami lalo ang mga nambabash sa kanya. Sinabi pa nga ni Benji Reala sa kanyang post kung siya daw si Pibus, hindi niya bibigyan ng TF si Yang Wan dahil sa hindi nito paghahanda sa naging battle nila ni Lipcram. Dahil nga dito, binigyan si Yang Wan ng payo ng mga kapwa niya MCs. Yang Wan, pag ginagawa mo yung karakter mo sa social media, ginagawa mo kung pa yung karakter mo, mabait ka naman sa personal. Ina mo, Yang Wan. Kukunin mo pa yung opinion ko. Nabubwisit ako sa'yo. Kamusta nga pala ako si Rajus Man. What's up kay Yang Wan dyan? Sana magkaroon man ng maraming pera para maraming pang Jollibee yung pamilya mo. Yeah! Yang Wan, yun. Huwag mo na pansinin yung mga nasa paligid mo. Yung mga nababasa ko. Basta patuloy mo lang yung pagiging mabait sa tao. Yun, syempre, this is Sir Deo at syempre, ang mensahe ko kay paring Yang Wan ay more power pare, tatagan mo lang ang buhay mo at syempre isa pa ay ganun talaga, madaan tayo sa dagok ng buhay pero lilipas din yan, kaya mo yan pare. Check. Kuya Yang Wan, mula nung unang tanong mo kuya. Ayun ko, solid mo sige Yang Wan eh. Okay nang ina mo, Lipcram tuloy. Okay ina
Tingnan mo, Yang Wan, ang galing mong umiyak. Pumera ka na naman. Galingan mo na lang sa buhay mo, tol. Kahit na binabash ka nila. Ang importante, yung pamilya mo, kung pababayaan. Yung career, tsaka yung mga basher, nandiyan lang yan. Pero pakita mo sa kanila na mabait kang tatay. At sa huling balita, sa December 20 at 21 na nga, mangyayari ang Ahon 15. Kaabang-abang talaga pag-ahon. Bukod sa nandito ang finals ng Isa Buhay at 2x2. Meron pang 3-way battle. Pero kapansin-pansin ng matchup sa ilalim ng ahon sa day 1. Ang labang Saki vs 3D. Kung maalala nyo nga, minsan kinasa ito ni Pibus. Pero dahil hindi available sa 3D, ay hindi natuloy ang battle nila. Versus 30. Oo, ganda rin. 30 sa akin, no? Parehas ano, no? Oo, parehas lyrical talaga yun. Pwede. Kaya nga dito ay kinasanin ni Arik ang nasabing laban at tuloy na nga ito. At kahit ang mga kapwa nila MCs, ito ang napansin sa matchup ng Ahon 15. Dahil gutom ang dalawa na ito, talagang pukpukan at hindi nagpapabaya sa mga naging battles nila. Tingin ko nga pwede pa ito maging battle of the night dahil 50-50 talaga ang matchup na ito. Kahit si Arik nga ay sabik makita ang gagawin nilang paghahanda. Preparation wise, buong-buo yung kumpiyansa ko sa kanilang dalawa na kayang-kaya nila to. Ano kaagad yan? Patayan kaagad yan. Unang laban ng Ahon 15. Next, Ruffian versus Saint Ice. Yun, Saint Ice, man. Mula sa paglaban niya mismo sa flip top hanggang sa mga laban niya sa ibang liga. Talagang ang dami ang battle eh. Talagang sinulit niya, tinodo niya yung buwelo niya, yung syempre yung unang pagbalik niya, no, nagpapagpag ng kalawang lang yun, tas kung ano mula doon, kung ano pa yung mapulot niya, ano pa yung ma-refine niya na techniques, ano pa yung ma-fine tune niya. Syempre isa sa mga magagandang comeback story sa liga, no. Pagkatapos ng lahat ng yung nakalipas na yung mga laban niya dati pa, tingin ko match na match talaga sila. Lamang nga lang siguro ganito kaaga masasabi ko na rin lamang si Ruffian sa stage presence, sa delivery, pero hindi imposible na mula sa Inaral ko yung pyesa mo, punto ay wala naman. Kung ituturo mo kung adik, dulot niya ay katangahan. At ngayong natutuklas, ulo ay nagkalaman. Baon ko real talk at personals para ma-hurt ka sa truth. Baon mo, pambata na kantsawan sa akin verbal abuse. Iyong karir, matik magsa-flop. Pagkat wex at corny yan, itong baliw, sa akin babagsak ako yung mental hospital. So kayo ba, sino ang tingin nyo mananaig, Saki o 3D? At sa TF ni Yang Wan sa PKP, legit kaya na 100k ang binayad sa kanya o hype lang? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.